Pagdating sa tarot card, personality. Si Mitch is represented by the Emperor card, which is number 4. Ang Emperor card ay nagsisimbolo sa authority at power. Ang ibig sabihin, gusto niyang in control in every situation. Kaya pagdating sa relationship, ay tendency na siya maging dominating, dominante. Pero gusto niya lagi siyang susunod, na siya lagi may control. Pagdating naman sa expression of feeling, hindi siya gaanong vocal dahil lang gusto niya mapa-love relationship man or sexual relationship. Yung gusto niya pinapakita niya sa gawa at hindi lang basta sinasabi. Ang mga admirable characteristic naman na admirable character ay mayroon silang abilidad na i-visualize at actionan ang anumang nais niya. Once na decided na siya kung sino man yung nais niya maging partner, kung sino man yung mahal niya, ay nagiging persistent siya sa pagsuyo sa kanya dahil ayaw niya ma-reject o ma-turn down. Okay, kay Mark naman, ang kanyang personality card ay number 11. Dahil ang medyo arcana ng tarot ay made up of 22 cards. Kaya yung mga card na nagre-represent sa kanyang personality, card number 11 at yung 2, card number 2. Ano ba yung mga card na yun? Okay. Ito kasi itong tarot deck na to, ito yung Marxist deck. Sa ibang deck kasi, Justice card ay card number 11, pero sa deck na to, siya ay number 8. Pero ang card na nire-represent talaga sa kanyang personality itong card na to, Justice card. Pero may certain personality rin siya na makukuha sa card na to, which is strength. This is the card of strength, the force. Okay, at yung card number 2, this is the card of the High Priestess. Ipapaliwanag ko bakit. Okay. Nasabi kong ang card na nagre-represent sa kanyang personality ay yung Justice card. Pagkat ang Justice card is a card of balance. Ang nire-represent ng card nito ay balance, integrity, and synchronization. Balance in the sense na binabalance niya ang bawat action, bawat sitwasyon, bawat kanyang decision. Ina-analyze niya ang mga bagay na pumapabor o hindi pabor sa isang sitwasyon, looking both sides of the argument. Represented by the balance scale. Okay,
pagdating naman sa relationship, may abilidad siya na makita o ma-analyze ang anumang nais o desire ng kanyang partner. At may kakayahan siya na maisakatuparan ito. At madali lang para sa kanya ang mag-blend o mag-adapt sa anumang klase ng relationship na gusto ng kanyang partner. Yun ang tinatawag na synchronization o adaptation. Okay. Pag mayroon naman kayong hindi pagkakaunawaan, kaya ina-analyze niya itong mabuti kung sa sangayon ba siya kung hindi, at kung hindi siya sumasangayon, may dinadaan niya ito sa diplomasya hanggang sa magkasundo kayo. Yan ang isa sa mga sikreto kung bakit nagtagal ang inyong relationship. Magaling siyang mag-negotiate, mag-collective bargaining, kaya kahit na napaka-dominante ng kanyang partner ay kaya-kaya nang i-harmonize ang kanyang relationship. Kaya lang may tendency na baka masobra na at baka mawala na ang kanyang individuality o personality, na baka mauwi sa isang monotonous relationship o one-sided relationship. Dahil sa lagi naman siyang nagpapabayo, ito ang mga dapat na iwasan mangyari sa inyo. Okay. Ba't ko nang sinasabi na may certain personality siya na dito sa card na to? As you can see on the card, tiniting ng lady yung lion. Ibig sabihin, kaya niya magpaamo ng isang napakalakas na personality. Kahit gaano kalakas yan, kaya niyang paamuhin. Okay. Ito namang card number 2. Ay, nagre-represent sa kanyang intuition, sa intuitive side of analysis, o yung hindi lang basta logic ang gagamitin, kundi yung emotional side, feelings. Yan, mga card na nagre-represent sa kanyang personality. Pagdating sa compatibility ng dalawa, which is the card number 4, 2. Ibig sabihin, yung the emperor meets the diplomat. Kaya compatible ang inyong relationship.